Alam mo, nag-review ako. Ang info nun, hindi lang pumasa. Top 9. At least kung hindi ako mag-top, pasado. Diba? Kasi pasado, pag hindi ka pasado, bagsak. So, ang para sa akin, ang labanan talaga ng utak to. Labanan ng mentality. This episode is in partnership with Cacao Maranao, a social enterprise supporting local Maranao farmers, turning homegrown cacao into rich and meaningful chocolate bars. Check out their page and support local. Stay sharp and stay prepared. Digest PH offers codals, case briefs, and study materials trusted by both law students and lawyers. User code LOSSDigest for 20% off your subscription. Visit their website at www.digest.ph. I am Attorney Harun, and with me is Attorney Hanan. And welcome back to The Lost Podcast. It's Monday again, and you know what that means. Another episode and another inspiring law journey. Everyone, we hope you are all doing all right. We are excited to have you with us for this episode as we dive into the world of law, life, and everything in between. So whether you're commuting or studying or, just taking a breather, we are glad that you are tuning in because it's time to get lost. Hi, Attorney Hanan. Hello, Attorney Haro. This is our 32nd episode. Yeah, almost pa-penultimate na Yes. pa-ending na talaga. Attorney Hanan, in just one month, less than a month, ay magkakaroon na ng bar examinations. Yeah, next week na yung pre-week. We wish all our bar takers, the best. And hopefully, makuri sila na coming bar examinations. And sana maging kalma na sila. Yeah. 2 or 3 more weeks can do so much. Anong ginawa mo, attorney, nung mga ganitong stage na ng bar preparation mo? Ano lang, stick lang sa may magandang tulog kasi kailangan... Hindi mo siya tinodo? Hindi na. Parang kumbaga daytime na lang to. Mga siguro 6 hours lang. Tapos memorization, hindi na reading. Dapat wala ng pagbabasa ngayon. Okay. More like kung meron pa, mga last tips na lang. But reinforcement lang. So parang talagang more on memorization, familiarization of basic principles. And dapat at this time, kalma ka na, di ba? Kalmado ka na. Ang bar exam, merong bar exam ngayon sa IIT. Yes! Oo nga yung pala. Yung regionalized, di ba? And I believe sa Iligan lang ang regionalized bar exam na malapit sa Marawi. Kasi wala na sa CDO. Yes, wala na sa CDO, Attorney Hanan. For this bar exams, of course. Sa MSU IIT to. Yes. Speaking of, Professor Don. Ang current guest natin for this Monday. So, Attorney Aaron, ipakilala mo na siya. Alright. So, our guest lawyer for this Monday obtained her Juris Doctor from San Beda University. Our first San Bedan lawyer. Bedan lawyer for the TLP so far. Buti na papayag natin siya, diba? Ang hirap dito pilitin eh. And she passed the 2011 bar exams. So everyone, here with us is Attorney Siti Raifa M. Pamaloy Hasan. Please say hi to our listeners, Attorney. Hi! Ano ba? Good evening? Or morning. Good morning. Whatever. Yes. Whatever applies to them, diba? Yes. So, hi sa lahat ng mga nakikinig ng The Lost Podcast. So, finally, I'm here. Actually, I'm very excited to be here and to share, To share yung mga naging experience ko. Mashallah. And hopefully may ma-learn na lesson lahat mga nakikinig sa akin ngayon. And we are finally having you din sa TLP. Thank you so much. Tawag kasi natin Attorney Hanan sa current guest natin ngayon, ay board sec because she is the board secretary of the Marawi Compensation Board, for those who do not know, And isa siya sa mga nilulook up natin na bosses dito sa office. So, thank you again, board sec, for joining here with us sa TLP. Attorney Hanan. So, board sec, ang first favorite question ko sa aming guests, ito yung mga super hirap nito. If you're listening, ito yung pinamahirap na question na tinatanong. Huwag ka na mag-isip, okay. Go. Ang first question is, nag-aral ka na ba? Nakapag-study ka na ba for this?
Hindi, kailangan ba? Pero actually, hindi ako nag-aaral pagka... Talino din eh. So, Dalawa okay, lang. first question. Ano yung pre-law program nyo? BSBA Management sa MSU, Marawi City. Main cap. Yes, main campus. When you took this course, BoardSec, may projection ka na ba na after this course, diretso ka na sa law school? No. Actually, nung high school, papagraduate na ako noon, nag-iisip ako anong kukunin ko sa college. Right. So, hati ang mommy at daddy ko. Ay, mommy, daddy. Yes. Si daddy, Social. actually, iba pa umi. Pero Tagalog tayo, right? Ay, Sige. ay, for those who are curious now, we have a live audience here with us. Hi to Sir Hadi and hi to Mama Yash. Shout out to these two. So, yung si Bapa, gusto niya kumuha ako ng BS Accountancy. Kasi sabi niya, anak, kuha ka ng BS Accountancy kasi frustration ko. Kasi CPA din siya, cannot pass anymore. My mom was an auditor at that time. Ang gusto naman niya is kumuha ko ng BS Bio kasi gusto niya ako mag-doktor. Okay. Pero, nag-push ang daddy ko na hindi, BS Accountancy ka na kasi hindi natin alam yung future. Siyempre, pag mag-BBS Bio ka, siyempre, pupursue ka sa medicine. Yes, further so, studies. baka, we'll never know sa future, baka hindi rin masustain yung gastos. So, yan. Pumunta ako sa BS Accountancy. So, pumasa naman ako. So, nag-first year ako. Second year, unfortunately, nung incoming third year, hindi ko na-reach yung QPI. Parang may QPI nun sa BS Accountancy. Ano yung QPI attorney? It's like an average na you have to Right. to reach. In short, mayroong kang stress, hindi ka nakapot 2.75. So, ganun. So, I was advised to shift. So, sabi ko iba pa, anong gagawin ko? Kasi gusto ko, ayoko rin mag-extend pa ng college. So, naganap ako ng pwedeng lipatan na matatapos ko lang yung college within 4 years. Right. So, syempre, yung kapitbahay, pumunta ako ng BSBA Management. Sige. So, paganta, when I graduated, ayoko magtrabaho. Gusto ko pa akong magingin allowance. So, sabi ko, ayoko po muna magtrabaho. So, doon ako nakapag-isip na isuggest ko sa parents ko na mag-law school na lang So, ako. ikaw pala? Ikaw ang Oo. salarin? Oo. Hindi kasi may nakakatawa na story. Okay. May time ba tayo to Oh, sure. Nakakatawa story. So, sabi ko, nung college, syempre, fanatic ako ng basketball. Hinebra. Ang random, no? Yes, Hinebra. Like, Oo. nung grade 5 ako hanggang high school, college, sobrang fan ako ng basketball, like si Hinebra. So, syempre, hindi pa ako nakapag-Manila noon. So, sabi ko, nakaroon ako ng idea. Okay. Makapunta ako ng Maynila at para manood ng Araneta. Okay. So, yun ang nasa isip ko. Sabi ko pa, mag-law school ako, tapos mag-attend ako ng entrance exam sa San Beda. Pero totoo talaga, manonood ako ng Araneta. So, bakaganda. Main quest, manood ng basketball sa Aran. Side quest lang ang law school. So, pumunta ako Manila. Siyempre, nanood na ako ng Araneta. So, napanood ko, nakita ko ng personal sina Eric Menk, yung mga favorite basketball players ko. So, nag-take ako ng exam, pumasa. Right. So, paano na ako uuwi? Sabi ko, uwi na ako. Sabi niya, pumasa ka na, diyan ka na. So, hindi ko naman sinasabing I was forced. Siguro destined talaga ako. Destined talaga ako na makapag-law school. So, but the plan is, dami kong plano. Sabi ko, hindi, mag-first year lang ako. Then after second year, babalik ako ng Marawi. Hindi. Talagang dire-diretso na. Parang pag nag-law school ka talaga, mostly sa mga naglo-law school, parang there's no point of turning back. Parang tinatapos na lang talaga nila. At saka kasi yung fact na tinatawag ka ng relatives mo na, uy, attorney, first year ka pa lang, di ba? Ay, Parang oo. that adds pressure to you na, hala, kailangan ko palang tapusin to. Like, pag umuwi ako ng bakasyon, tapos, syempre, kasama ko yung daddy ko, yung mga ma-meet siya ng mga friends, uy, yung anak ko, si attorney. Hindi pa ako nabugado first year ako. From MSU Marawi, no? And you finished your undergrad, that is BSBA Management. Nag-pursue ka ng law sa San Beda?
that is located in Mendiola. Mendiola sa Metro Manila. So, how is it back then as a Muslim woman na was it your first time to go sa Manila that time? Hindi naman. Hindi naman. Pero more bakasyon yung una. Right. Mas mabilis. But Tapos may makasama ako. Right. This time, nung time na yon Ikaw ako lang. So how is it naman as a Muslim woman na open up sa itong new world, completely new world? Actually, ang term ko doon is na culture shock. Culture shock. Kasi syempre, andun yung nung nag-enroll na kami, syempre, kasabayan mo na nag-enroll. Lasal, UST, Wala kang Ateneo. mga Muslim na nakasabay. Meron, yan sina Attorney Feda, pero hindi kami yung grupo. Parang, di pa kami close noon. Ano si Attorney Raiko, the prosecutor now. So, pero hindi sila magkakakilala noon. So, siyempre, nag-usap kami, saan nga galing? Ay, Lasal. Ay, Ateneo. Ikaw, sabi ko, MSU. MSU? Sa Mindanao. So, and then, bakit ko nasabi ng culture shock? Siyempre, nung school na, iba yung salita. Alam mo na, narinig mo na yung PI, narinig mo na yung mga kung anong-anong words na first time mong marinig. Right. Then, at the same time, andun yung kaba na mga kaklase mo is, yun nga, galing ng Lasal, Ateneo, UP. So, parang andun yung tawag doon? Parang natatakot na nahirapan mag-adjust na, kasi hindi naman ako kagalingan eh. Hindi naman ako valedictorian eh. Diba nga anak? So parang nagkaroon ka ng inferiority complex. Inferiority. Tapos at the same time, syempre ako lang mag-isa. Right. Nagdodorm ako lang mag-isa. First time ko noon na mag-separate sa family ko. So grabe yung adjustment ko. Grabe And yung adjustment. how old were you nung mga oras na to? Mga 20 years old. grabe, Kasi very graduate young. ako nung college eh. So grabe yung adjustment ko. Kasi syempre, lumuwas ako sa Maynila, nag-enroll ako mag-isa. Pero luckily, no, yung environment naman sa San Beda is mga friendly yung mga tao. Right. Like, hindi nila na-feel sa'yo na galing ka ng probinsya. And wala ka namang naramdaman na discrimination? Wala. Nice. San Beda is a Catholic diba? school. Catholic pero school. never, wala. Mashallah. Wala. In fact, meron kaming 2 subjects na theology. And ako yung nagtatop. Amazing. Yan, kasi inaaral ko talaga. Sila kasi hindi man nila inaaral. Siyempre, parang sa kanila, alam na namin yan, di ba? So, hindi naman, wala naman discrimination Nice. doon. That's good to know. Since sinadjust mo sa parents mo na maglo-law school ka, wala bang holding back sa'yo na ko pag law school, hindi ko nga na-survive yung accountancy department? Oo. Yun nga, di ba, nung first year, sobrang, siguro kahit naman sinong dumaan sa first year law school, di ba, na shock. Sabi na, ay, ganito pala. Kasi yung college tayo, di ba, sapat na aral, okay na. Di ba, yung iba nga kahit hindi na mag-aral, basta makinig lang, okay na. Pero hindi pala. Sa law school, kailangan mo talagang mag-aral. Magaling ka, oo, pero kailangan mong mag-aral araw-araw, gabi-gabi. So, nung first year, ilang beses ko nang gustong mag-quit. Ilang beses ko nang gustong umalis ng law school. Sinasabi ko kay mami. Pero, siguro nakatulong yung support ng family. Na kahit na gusto ko nang mag-quit, hindi nila inano sa akin yun na hindi, anak, Dokairan Pangunuti. Hindi, habang kaya pa namin, supportahan ka, dyan ka talaga. So, syempre, andun yung, willing naman si na mami na mag-support sa akin. So, tinuloy ko na. At the same time, nagkaroon ako ng maraming kaibigan. Kailangan mo talaga sa law school, marami kang kaibigan. Yung solid na circle mo, di ba? Kasi may times na sila lang din, may days na sila lang yung rason bakit ka pupunta ng college nyo. Just to be with them, di ba? So, attorney, I'd like to ask, kamusta naman yung naitulong ng 2 years mo sa accountancy and another 2 years sa management mo sa law school journey mo? Malaki. Dahil, syempre, pag sa law school, may mga subjects kayo na pinagdaanan mo na sa BS Accountancy at BSB Management. So, yung sales, di ba? Oblicon. Yung Oblicon, property, banking.
So, kahit paano, nung nag-aaral na ako doon, parang hindi na sa akin bago yung mga binabasa. mo. Especially sa mga civil and commercial subjects. No? Oo. Right. So, parang malaking edge pag yung undergrad mo is doon sa BSBA, management or accounting. So, Boardsec, sabi mo nga may edge ka na, tapos may edge ka and nakatulong sa'yo yung undergrad mo. Meron ka bang memorable recitation na you did well sa recitation at parang yakakolar ka sa mga classmates mo? Pero wait lang, before you answer that question, attorney, yung ano po ba, when you graduated sa undergrad, were you Latin honorary? Hindi. Ka ba nga? First shift nga ako. Wait lang. Loko ba? Alam na. Sige, sagutin mo na yun, Boardsec. Ano nga yung question mo? Yung ano. Okay. Sige. Actually, sa San Beda din, no? Kaya isang nakapag-contribute din sa malaking kaba ko at the time is yung mga professors ko, makakilala. So yung consti ko, Natura. Amazing. Grabe. Election ko, si De Lima. Tapos De Lima as in Laila De Lima. Laila. Yung mga cream ko, I think yung pwede kong isagot doon is sa criminal law. So, yung professor ko doon, yung Justice Mario Lopez ngayon. Oo. So, yun, parang nakakapagdagdag yung pressure na yun na alam mo yung mga kausap mo ng mga professors is makilala. Imagine mo, nag-aaral ka ng consti, yung libro niya. Siya rin yung professor mo. Oo. May mga oral recitations na ginagalingan mo? Oo, meron naman. Pero maraming ng bokya. I mean, normal yan Normal yan sa law school. Very normal. Kahit sino, Pero alam mo, may mga kabatch ako, nag-top 1 sa bar. Kilala mo na yun. Top notcher. So, actually, normal lang talaga yan. Even the bar top notchers. Nabobokya din. So, lahat naman tayo dumadaan dyan. Pero after, ang gawin nyo lang, ang ginagawa naman namin lahat is, pag nabokya, labas tayo, di ba? Mag-hangout, ganyan. Kailangan lang tanggapin nung students na normal lang talaga yung bokya. Kasi alam mo, marami akong kaklase na hindi niya nakayanan. 24 ata kami kung hindi ako nagkakamali sa first year. Hindi, blocks, may mga sections kasi. So, pero ang dami naming sections nung first year. Tapos ng second year, hati na yun. Parang pyramid kasi ang law school First year, ang dami nyo. Nasa iyo talaga yan kung lalaban ka pa. Yes. Oo. So, inamin ko naman, di naman ako kagalingan, di ba? Pero ang edge ko siguro sa iba is mas na-challenge ako pag nahihirapan ako. Okay. I see. Kaya pala, nag-stay ka sa office. Hindi kasi kailangan mo yun, yung ganun yung mindset mo sa law yung school. may mental fortitude ka. Oo. Yes. Na parang, hindi, kaya regardless ko. of what happens, di ba? Like, napahiya ka man sa mga receipts mo, babawi ka. No? You should have that mindset as a law student. And yung pinaka-importante naman na mag-prepare ka sa exam. Definitely. Create an exam. Speaking of preparation for exams, attorney, ilang months or ilang weeks ka nagpa-prepare bago yung examinations nyo? Sa San Beda kasi, yung policy nila doon, pag may exam week, walang pasok ng 1 week before. Prior to? Yes. Grabe. And after. Bibigyan kayo ng recovery period and preparation period. Sana marinig Yan sa time namin Yun yung sa time namin. Okay. So, napaka-effective nun. Kaya ang preparation namin is 1 week talaga to prepare dun sa examinations. Wala kaming pasok. Gagawin lang namin araw-araw is magbasa at mag-prepare. Then after 1 week, yung iba nagbabakasyon. After the exam, 1 week recovery. Yung iba nagbabakasyon, yung iba matutulog lang. Or yung iba nagpe-prepare na naman para sa recitation. Yung mga magagaling. Attorney, curious ako. Anong klaseng student ka ba when you were in law school? Like, ikaw ba yung tipong sobrang studious? Or sa tingin mo average yung, I would say average. Parang you get by sa law school? Tamang aral lang. Okay. Like, binalance mo? Binalance ko. Pero, siguro kasi yung mga kasamahan ko din, mapapressure ka kasi sobrang maaral din ng mga tao. So, kailangan talaga yung circle mo rin. Like, kunwari, may pasok.
aral na tayo mamayang gabi, tapos na yung school, diba? Hindi, aral na tayo. Tapos hanggang midnight na yan, kasi sa Manila naman kasi ang daming coffee shops na pwedeng puntahan, diba? So hanggang alas 12. Tapos uwi na kami. So matutulog kami, gigising na kami ni 8. Kita-kita tayo sa library. So mag-aaral ulit. Tapos magpe-prepare na sa mga alas 5 na pasok. So everyday, ganun yung buhay namin. Tapos you were a full-time law student. Oo. Full-time. Pero karamihan naman nakasama ko full-time. Pero may mga classmates, no, kasi sa amin meron kaming working section. So May working block. Oo. So mas lenient yung professors doon. Now, my question, attorney, is what makes San Beda College of Law different from other College of Laws in the Philippines? As we all know naman, San Beda College of Law, University's College of Law, is one of the top performing law schools in the Philippines. Well, I'm not sure. Siyempre, hindi ko naman nakita talaga yung ginagawa sa ibang law schools, no? Right. Pero in San Beda kasi, They have this kind of culture. stricto sila in terms of maintaining your grades. So, parang kung titingnan mo, ang hirap i-maintain yun na kung hindi mo siya ma-reach, talagang mawawala ka na sa San Beda. So, meron talagang grades na kailangan ma-reach mo. Otherwise, magta-transfer ka sa iba. Kaya nga, ang dami rin talaga mga San Bedan students na lumilipat dahil nga hindi nila nare-reach. But, still, kung titingnan mo, halos lahat yung pumapasa sa bar kahit na nalipat sa ibang schools. And also, second issue nga, yung siguro mga professors. You learn firsthand from these authors ng law books, diba? Oo. And then, yung environment, kasi nga, lahat ng kasama mo talaga mapapressure ka mag-aral. So, ang ginagawa talaga namin dun, aral everyday. So, parang yung years ng buhay mo, nawala ka na sa socialization. But do you think that's healthy? Na healthy ba yung ganun na culture nyo? Hindi, kasi meron naman din like Sunday or bakasyon na for you Nakadepende pa rin sa student. Oo, at saka hindi naman like pag nag-aral kami, hindi naman kayo mag-uusap. Pero pa rin time na magbabanding kami, mag-uusap kami. At saka, yes, mahirap talaga ang law school. But as a law student, may times din talaga na nai-enjoy mo ang pagbabasa, di ba? Kasi you learn a lot from studying law, the law, di ba? And for some, or for many, I think, they enjoy that, di ba? The process, the learning process. So, yeah. At saka yun nga yung parang na-observe ko is talagang hindi kami pumapasok na hindi kami ready. Amazing. Ay, ibang board sec. Oo, so parang strategize namin yung absences namin. So, kunwari, kung alam namin na sa magkasunod yung mahirap na subjects, magpe-prepare kami dun sa isang subject. Mga next week, doon kami mag-prepare sa isang subject. Pag hindi na namin kaya, ha? So, it's also a mind game. Yeah, strategy. Like, may mga classmates ako na grabing strategies nila, pati yung sa pagbabasa nila. Anong babasahin nila? Una muna, Codal. Tapos may memory aid kami. May memory aid. Tapos yung libro. Tapos cases. Bugbog din kami sa cases. Yun din siguro. Amazing. So, parang talagang pag nasa 4th year ka na and nakagraduate ka na, meaning salang-sala na kayo. Yung mindset kasi namin, I think, sana yun din ang mindset ng lahat, is pag-review talaga. Diba? Hindi yung, karamihan kasi din sa iba is, hindi, meron pang 4th year o meron pang review, dun pa ako magre-review. Hindi. Ako, kahit sino, ina-advise ko, first year pa lang, sa basic pa lang, galingan mo na. Sa basic pa lang, mag-aral ka na. Kasi hindi ka na mawawala eh. Kasi pag 4th year ka na tsaka review and exam, doon ka pa rin babalik sa ano ba yung basic law. Board Sec, ngayon opening season na ng mga law schools, no? So, ano yung if you were to tell them na ganito gawin nyo, if you were to give them tips, ano yung pinaka i-highlight mo na tips sa kanila na sa tingin mo makakatulong sa kanilang mag-survive until the bar exam? Or let's say law school muna, syempre. Ito rin naman yung sinasabi ko kasi nag-teach naman din ako sa MSU IIT. So, ang sinasabi ko sa kanila is talagang spend niyo yung mga oras ninyo sa pag-aaral. Basa lang ng basa, kailangan intindihin yung binabasa. Speaking of basa ng basa, board sec, before may continue yung tips mo,
naalala ko when I was first year in law school, nag-teach ka sa MSU main campus. Tapos yung mga classmates ko na parang may back subjects sila na naging classmates namin sila. Professor ka nila at that time. Tapos parang ang kakapal ng mga cases na dala-dala nila na pina-photocopy, pina-print. Bakit ganun, Boardsec? Do you advise na dapat sa law school pa lang, yung minimin mo bang basa ng basa, dapat may kasamang cases na to? Oo. Yun actually kasi din yung practice namin sa law school is ang daming cases. Yun yung training nyo. Babasahin, hindi case digest. Kasi minsan pag digest, bibigyan lang din natin yung estudyante ng assignment na mag-case digest. Ang tendency, magkokopyahan lang naman niya sila. No? Kailangan, bakit? Kasi ang kudal naman, kasi kung titingnan mo, provisions of the law. Pero as to the interpretation, paano siya i-apply at mas maiintindihan mo, is kailangan mong basahin yung kaso. Yes. 'Di ba? Yung mga jurisprudence kasi, yun din naman yung mga isasagot natin sa bar exam. So yung mga legal, mga landmark cases, kailangan din alam natin yon para mas maintindihan natin yung provisions of the law. Ang tips ko naman kahit naman kanino is, siyempre, unahin mo yung kudal. Tapos, isa-isahin mo yung words, intindihin mo. Then, basahin mo yung libro, yung annotations, and then, yung cases. Yun yung nakita ko rin na strategy ng karamihan na mga kakilala ko. Actually, ganun din yung sa akin. Oo, tama. Ako kasi parang tumigil na dun sa annotation, hindi na ng cases. Hindi, alam mo, ang laki ng tulong ng cases. That's exactly my reading flow. Oo. Kasi especially sa Consti, sa Poly, puro naman cases yan. Yeah, actually, nag-cases na ako bar review na. Kagaya nung sabi mo kanina, Boardsec, na parang yung iba kasi, hinihintay na lang nila, tsaka na pag fourth year na ako, tsaka na pag review classes na review. So, yun, it's not advisable. Ano talaga, para sa akin, mindset din. Sabi ko hindi man ako kagalingan, pero yung mindset ko na kaya ko lahat, kaya ko to, no matter what. Ay, pure. Diba? Pure na. So, pag ikaw mag-enroll sa law school, ang isipin mo talaga, pag first year pa lang, wala kang inisip kundi maging abogado. Alam mo, nag-review ako. Ang aim ko nun, hindi lang pumasa. Top 9. Nilagay ko talaga sa room ko. Bakit? Mag-top. At least kung hindi ako mag-top, pasado. Oo. Diba? Kesa pasado. Pag hindi ka pasado, bagsak. So, ang para sa akin, ang labanan talaga ng utak to. Labanan ng yung mentality. And when you think kasi, you become what you think eh. Yes. Diba? So, yung goal mo during your bar review was top 9. Yes. So, all of your actions follows na ito yung i-exert ko na effort to become a top 9. And then yung sabi ko nga din sa mga law students ko, nag-enroll kayo para maging abogado. Okay? So, kung gusto niyo maging abogado, gawin niyo lahat ng paraan para maging abogado. Ising a ginawang, pito lapis a ginawang. Huwag kayong pumunta rito na para lang makapag-aral, para lang masabing para law student. Para lang mag-Ginebra. Oo, para pumasa. Hindi, yung sa akin naman, destiny talaga. Ginebra na team, ha? Destiny. Basketball team. Hindi, alam mo, kailangan din yun eh. Bakit? Ay, totoo. Kasi, nung first year nga ako nun, malungkot yung buhay ko. Ako lang mag-isa nun eh. Pero kailangan mo maganap ng mga inspirasyon. And naging, parang yung kailangan mo ng outlet din eh. Yes. So yun nakapag-inspire sa akin na one day, parang, one day, I can be someone also. Yes. Diba? Natitingalain. Na maging idol din. I mean, sa akin talaga. And naging totoo naman siya because we look up to you naman. Yes, of course. With all your tips and we know na, yung sabi mo nga, yun yung mga ginawa nyo during law school, meron bang point na nahirapan ka? And it was a difficult time sa'yo during law school? Sa first year. Yun. Sa first year. Pero alam mo, pag pinasa mo ang first year, naaral mo mabuti ang basic, madali na yung second year, third year, fourth year. Kasi iniisip mo, kaya ko yung first year. Ito pa. Kaya mo yung first year na wala kang kaalam-alam. Oo. At na-survive mo siya. Oo. Yes, Boardsec na. I really agree to that. Kasi yun din yung sinabi ko in the previous episodes that we've had na you just need to survive the first year. Diba? Ibatak mo yung sarili mo sa first year.
And this is addressed to those first-year law students na, di ba? And papasok ng mga first-year law students. At saka pag nag-aral ka talaga sa first year, parang na ano mo yung tawag doon, yung discipline. Yung discipline mo talaga, na practice mo. Tapos dala-dala mo na siya second year, third year, fourth year. Kumbaga, what you will be doing during your first year in law school will set the tone for the rest of your stay in law school. Yes. Diba? Exactly. So, very crucial talaga. So, wala nang balikan. Yeah. Diba? Kaya nga, sa mga nakikinig na maglo-law school, pag pumasok kayo, be excited. Kasi ako ganun din eh. Always excited. I'm always, parang, ang saya, masarap yung... Diba? Yun, mindset talagang ginagawa. Siyempre, humihingi ka ng baon eh. At saka, Boardsec, pagka-graduate mo sa law school, diretso ka na bang nag-bar exam? Oo. Nag-graduate ako ng 2011. So, nag-review ako. Few months na. Sa Was it a Sebastian. September or a November bar exam? Kami yung MCQ type. First na nag-MCQ. So, Okay. bago sa amin lahat. multiple choice na mga Oo, questions. so- Hindi so, essay. May essay ba at that time? Wala pa. legal opinion, mayroong portion na legal opinion. But, Seryosus? Multiple choice? grabe, no? No essay? Sa legal opinion, wala kaming essay. Yeah. Kasi I remember din, attorney, when I was reading the ABQ answered bar questions during my review. May 2011 din talaga. Ang daming MCQ. Grabe. And I did not enjoy reading that part. Parang I always look forward na matapos ko yung 2011. I think may 2012 pa. Yung 2012 combination, yun Ayun, ang sabi pinakamahirap. na Kasi nag-MCQ ka and then essay. But yeah, grabe, no? So, nung nag-exam ako, syempre, 2 Sundays ba yun or 4 Sundays? Hindi ko na maalala. 4, no? Excited ako. Amazing. mag-take. Kasi alam mo, bakit ako excited? Kasi alam ko, nag-prepare ako since day 1 ng law school mo. ng law school. Grabe. Oh! So parang may confidence na kailangan mo lang mag-take, magiging abogado na. Oo. I mean, kilay ta attorneyhanan so parang different so kanira na training ira, no? Oo. Your law school training really made a difference. No? Mashallah. Pero syempre, Boardsec, ayokong i-skip natin yung review. Oo. Let's talk about her review muna, no? Saan ka, Boardsec, nag-review? San Sebastian. Kasi yung mga friends ko din doon. Wait, you graduated anong month ng 2011? April. Then, review na ng May hanggang September. So, nag-take kami exam September, lumabas yung result February 2012. So very few months lang ang review mo talaga. And for you, it's that really typical na word na review na paulit-ulit mo na kasi siyang Oo, at saka nabasa. At saka the same time yung mga teachers namin, o professors namin sa review. Mga professor ko din nung College of Law. Bakit hindi ka sa San Beda? Bakit sa San Sebastian? Wala ba siyang review class? Or? Meron naman. But to change the environment. Oo. Tsaka yung mga kaibigan ko rin kasi doon pumunta sa San Sebastian. So, since attorney, yung preparation mo was since day one mo sa law school, yun nga yung sinasabi mo na dapat yung preparation sa law school pa lang. Ano naman yung magiging bar review tips mo kung ganon? Parang ano na lang yung what's left na pwedeng tips mo sa mga nagre-review ngayon? Kahit naman din hindi siguro ganun yung naging practice nila since nung first year. Yung tip na to, I think will apply naman to everyone is una-una, syempre pipiliin mo muna yung babasahin mo. Kasi you'll have only, 4 months siguro, no? July, August, September. Basta 4 months. So imaginein mo yung 4 months na yun kung babasahin mo lahat. So pipili ka lang talaga ano yung sa tingin mo na effective sa'yo. Kasi alam mo na yung sarili mo, di ba? So ano ka ba? Makudal, ma-mem-aid, makaso. In our case kasi, may mga reviewers na magaganda. So, pinili ko yung babasahin ko. Hindi dapat lahat babasahin na. Yeah. At saka yung reviewer na maganda is also relative. Kasi parang this subject maganda yung presentation ng Arellano. This subject maganda ang presentation ng San Beda. Pero not necessary na kailangan yung
presentation ni San Beda, Arellano, lahat mo babasahin. Hindi. Pipili ka lang. Then, alamin mo din kung sino yung possible na mga examiners. Diba? Parang alam na natin kung sino hawak pag Kayo sa Luzon, nararamdaman nyo daw kasi hindi na sila nag-handle, di ba? ganun. Oo, ng subjects. Kumbaga nawawala na sila sa limelight, 'di ba? Hindi sila Nag-incognito na sila. Tapos, kailangan yung gumawa ng parang work plan na good for that 4 months. 4 months. Then, depende rin sa'yo. Kasi hindi ako confident kung hindi ko rin siya mabasa ng 2 beses. So, ni-aim ko talaga dun sa calendar ko na mabasa ko ng 2 beses yung mga materials ko. And speaking of materials, nag-stick ka lang ba sa one material? Hindi, siyempre yung Codal, memory aid, then reviewers. Okay. Yun lang naman. Reviewers, like isang reviewer per subject or maraming reviewers to? Isa. Di ba? Isa Kasi lang. hindi mo rin makaya talaga Totoo. lahat. Within 4 months, mag-hoard ka. Oo. Di ba? Oo. So, isang reviewer lang na sa tingin mo, kung kaya, yung nagamit mo na. Nung 4th year ka. Ideally, di ba? Yes. Huwag ka nang magbabasa ulit ng bago or maghahanap ka. Kasi ideally, yung gagawin mo on your 4th year, yung gagamitin mo na reviewer, yun din yung gagamitin mo sa bar review mo. So, dapat sa 4th year, na-highlight mo na yan siya, na-mark mo na yung mga important na sa tingin mo ay variables, di ba? So that on your bar review, yun na lang yung tinitingnan mo. Yes. And then, planuhin mo din, anong oras ka ba dapat mag-aaral? Yes. Anong oras ka dapat matutulog? Ano yung time ng dapat mag-break ka? So, yung nung mga first few months, talagang aral, walang tulog. Pero nung mga kalaunan na, kasi kailangan, pagdating na ng bar month, maaga ka magising, di ba? So, alam naman natin, sa law school, baliktad ng gabi sa umaga karamihan, di ba? So, sa review, kailangan baguhin mo yung lifestyle Yung mo na rin. nakasanayan mo na Oo. pagising. Oo. So, kung kayo mag-exercise ka. Kumain ng mga masasarap, mga masustansya. At huwag kang ma-stress. Dapat talagang yung walang magpapa-apekto sa iyo na gustong maging abogado, na gusto mo maging abogado. Focus ka lang dun sa goal na yon. Focus ka lang tapos excited ka lang. Huwag kang matakot. Kasi normal lang na pag tinignan mo, parang hindi ko to nabasa. Parang first time ko to nabasa. So, kakabahan ka na. Huwag kang kabahan. Ma-excited ka lang. Aral ka lang. Uy, gusto ko yun. Yung ma-excite ka lang. Yung parang looking forward ka dun sa din na nung ako, inisip ko na yung pencil na gagamitin ko, ano yung ballpen, ano ba yung susuot ko, ano yung damit na gagamitin ko. Yun yung mga inisip ko noon. Kasi nga, gusto ko ma-excited dun sa araw na yun. Hindi naman sa nakapag-aral talaga ako lahat. Pero sabi ko nga, mindset lang. Totoo. Sabi mo nga, Boardsec, sa law school mo, excited kang pumasok. Nung magtitake ka na ng bar, excited kang pumasok. Nung naghihintay ka ng result, excited ka rin ba? Oo. Diba? Excited ako. Tapos nung lumabas na yung tag dito, results. Parang siyempre, ayaw ka magbagyabang. Pero siyempre, andun yung ginawa mo ng lahat eh. At peace ka. Ginawa mo ng lahat. So, mag-pray ka na lang kay Allah na ibigay na yung gusto mo. Siyempre, hindi mo naman pauunahan yung destiny kung mag-abogado ka ba o hindi. Basta what is important is ginawa mo talaga yung part mo. So, nung lumabas yung result, takbo ko kay Bapa. Uy, pumasa ako. Sabi niya, alam ko naman, napapasa ka. So, yung pala, kabadong-kabado siya. Then, how about your mother? Paano niya nalaman? Nasa travel siya noon. Kasi as an auditor. Auditor mami ko siya. Nag-travel siya doon. So, tinext ko lang siya. Tapos sabi, available ba yung text doon? Tapos ni-inform lang namin siya. Tapos okay naman. Siguro kasi nga, sa part ko, palagi ko pinapakita sa kanila na huwag kayo mag-worry. Kasi ready naman ako. Kaya ko naman. Hindi ko pinakita sa kanila talaga na takot ako, na mami, baka hindi ako pumasa. Hindi. And sobrang supportive ng parents ko, ng daddy ko. Nung magtitik ako ng bar, kinuha niya talaga ako ng hotel room. Tapos wag kang magluluto, wag kang maglilinis, wag kang maglalaba. Ako nang bahala.
Sa aral lang ako. Pagdating ko, malinis na yung bed, tapos meron ng mga pagkain sa table. I think siguro magmamatter din talaga yung support ng family mo. Definitely. Ng relatives mo. Napaka-straightforward nung journey ni attorney ni Bordsec, no? I wouldn't say she had it easy, pero super smooth ng flow ng journey niya because she did what was expected of her. And that is to study, di ba? Ginawa niya yung trabaho niya bilang law student na nagbasa. At saka, para din dun sa mga tao na or magta-try mag-enter sa law school na, ay, baka hindi ko makaya, hindi nga ako magaling nung college. Hindi. Siguro, dun lang sa titingnan yung gaano mo ba siya kagusto. Yeah. Kasi kung looking back, mahirap yung naging experience ko. Kasi nga mag-isa lang ako eh. Nakakalungkot, uwi ka, mag-aaral ka lang, tapos wala kang kasama, di ba? For how many years? Hindi rin ako pinapabakasyon. Pero siguro nakatulong sa akin yung kagustuhan ko na ayaw akong mabigo sa mga parents ko. Since pinadala ka nila dun. Oo, kasi grabe rin yung expectation nila sa akin. And siguro nakatulong din yung pag sobrang mahalin mo yung mga yung family mo na gusto mong i-prove sa kanila na hindi, kaya ko, ganon. So, Bordsec, since ngayon pumasa ka na ng bar exam, were you excited also sa first job mo? And what was your first job after passing the bar? Okay. Ang ginawa ko na, syempre, nag-submit ako ng mga resume, kung saan-saan. Nag-try ako sa mga law firms, even sa school sa Manila. Pero, natanggap ako sa Court of Appeals. Yes, as a court attorney 4. Yun yung first job ko under Justice Tolentino. Si Justice Tolentino, siya yung judge nung Wisconsin Massacre. So, baka yung iba makakilala naman siya. So, siya yung, first boss ko. Court of Appeal. So, andun yung pressure na, at saka yung appreciation na first job ko, grabe na yung naging experience ko. Kasi syempre, mga kasong umaakyat sa amin, di ba, mga appeal cases. Court of Appeal yan, subhanallah. And ano yung work mo as a court attorney for? Okay. Actually, nung sa Court of Appeals, natanggap ako, nag-submit lang talaga Walk-in ako. ka lang? So, Nag-submit lang ako. Is it safe to say, Bordsec, na pagka UBELT or yung Metro Manila Law School ka galing, totoo yung sinasabi nila na mas maraming job opportunities? Pwede. Pero, yung mga kasama ko naman dun sa office na yon, mga iba-ibang probinsya. Iba-ibang probinsya. Though hindi Mindanao, pero mga provinces, hindi talaga din sa... And you also came from provincial law schools. So, ang work ko was court attorney 4. So, ang ginagawa ng court attorney 4 is to draft decisions for your boss. So, syempre, di ba, kung may mag-appeal ng kaso, then we will decide on the case. So, magda-draft kami. Then, we'll just submit. We'll just submit and then, kung ano yung nakita nyo na sa law field, sa internet, So, baka... Oo. Kasi syempre, akyat na naman sa Supreme Court eh. So, actually, nung bago lang din ako doon, so, ang binibigay sa akin is mga labor cases, Oh, okay. mga civil. So, hindi ka ba masyadong parang as a first year, as a fresh new lawyer, no? Eto na agad yung work mo na napakabigat. Kasi you are deciding on these matters. And it's a matter of life. Life, liberty, and property, diba? So, hindi ba yung nakaka-pressure sa'yo? Hindi. Kasi, ang kagandaan pag sa Court of Appeals is, ang magiging basihan ng decision mo is yung inakyat sa'yo ng mga documents, di ba? Mga allegations ng both parties. Tapos, maghahanap ka lang din nung i-assess mo yung tawag dito, mga arguments ng dalawang parties. And then, you'll just look at kung ano yung legal basis na pwede mong ilagay sa decision or sa draft decision. Madali siya kasi parang gamit mo yung inaral mo sa law school eh. And our listeners might wonder, bakit
yung mga court attorney yung gumagawa ng decision instead of the actual justice, no? For your information po, this is one of the mechanisms of the court para mapadali yung mga resolutions na meron sa kanila, no? Kasi kung ang justice lang po ang maggagawa ng lahat ng mga decisions ng mga cases na naka-file sa kanya, aabutin po yung justice ng siyam-siyam. Yes. Diba? Hence, the need for these court attorneys. Yes. So far, ang ginagawa namin is to really assist, no, the justices by drafting, by researching for them. Kumbaga, parang decongestion officers kayo. Yes. You help decongest the dockets of the court. Kasi ilan lang ba yung justices naman sa Court of Appeals? So, ilan din yung umaakyat sa kanila ng mga napakarami. kaso. So, in one office ata ng isang justice is nung time namin, 4 kami. So, ang quota namin is we need to submit, I think depende to sa mga justices but in our case is we have to submit 1 case per week. So, 4 per month. And then, 1 year lang naman ako kay Justice Tolentino kasi nanganak ako. So, kailan po kayo nakasal? Was it before law school? Before bar review? After bar review, Okay. but before result. I see. So, nanganak ka, attorney, after a year ng working kay Justice Tolentino? Yes. So, nanganak ako April 1 year after, twins. Oh, mashallah. First babies, no? Yes, twins. So, dito ako nanganak sa Marawi. Kasi syempre, yung family ko andito. Then, nag-maternity leave ako. Kailangan akong bumalik sa Manila. So, hindi ko naman yun makakayanan yung ganong setup. So, nag-resign ako. So, I went back sa Lanao. Luckily, bago ako pumunta ng Marawi, di ba, from I think nung time na yun, hindi pa Lagindingan na Lumbia. Nasa Lumbia, di ba? Sabi ko sa asawa ko, before tayo umuwi, dumaan ako ng court, dumaan muna tayo sa Court of Appeals. Bakit? Magsabit lang akong papel. So, nagsabit ako ng papel. Hindi, sa Cagayan de Oro. Application. Yes, application paper. Nagsabit ako, umuwi na kami. Parang after 2 weeks, tinawagan ako. Kasi may opening doon naman kay Justice Inting. Jean Paul Inting. Nasa Supreme Court na siya ngayon. As a justice. Amazing. Grabe naman yung mga previous boss mo, board sec, no? Mga bigatin, justices agad. Mashallah. So, court attorney for... So, court attorney for elect. So, same lang naman din yung ginagawa. But this time, based ka na sa Mindanao. I stayed ng 3 months kasi natanggap na naman ako sa PAO. Okay. So, you worked sa PAO pala? PAO, sa Malabang. 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 Naging PAO ako, PAO lawyer. And then, after 6 months, naging district public attorney kasi nag-resign yung, nagpa-transfer yung DPA nung time na yun. So, ako yung pinalit as district public attorney. Wait lang, attorney. Kasi for some, once makasungsiran sa Court of Appeals, as a lawyer, makanggalbagsiran na that's okay na sa kanila. Okay na silang magstay doon. But in your case, nakadalawang justices ka sa Court of Appeals but you still chose to leave and work sa PAO. What made you decide to do that? Siguro, dumating ako sa punto na hindi naman na bored, pero yung parang realization na ito ba yung gagawin ko? Parang ito ba yung gagawin ko? Magda-draft or magre-research for someone. I have to make, parang gagawa naman din ako ng pangalan mo. Diba? And itry ko naman yung court hearings. So that is why I transferred din sa PAO. So may opening din kasi sa Malabang. So ginrab ko na. And when you transferred sa PAO, do you think you made the right decision naman? Oo. Kasi na-assign ako sa Malabang, taga Malabang ako. Okay. Kaya pala. Tsaka pag lawyer ka kasi, parang nung bagong pasar ka, parang iniisip mo na money,
'di ba? Iniisip mo na magtatrabaho ka for parang andun yung adrenaline rush mo. Pero hindi eh. Nung ako parang hinahanap ko saan ba ako magiging masaya? Saan ko ba mahanap yung sarili ko? So Na kung bakit ba ako nag-law school? Kasi yung daddy ko palagi niya sinasabi sa akin na anak, umuwi ka. Umuwi ka kasi pinaaral kita para makatulong ka sa Lanao. Hindi ayapa ka, benefit ka is mga sa tao metro. sa Araga to. Yes. Ragatan. So yun talaga yung sinasabi niya sa umuwi ka kasi So that dito you ka can- magtatrabaho. So you can give back to your own Yes. people. So pinapunta niya Malabang kasi taga Malabang siya. Oo. After PAO, na-promote po kayo as district Public attorney. public attorney. Tapos, after 1 year, transfer ako sa Regional Human Rights Commission. So, 1 year lang ako Ang nag-stay. dami mo pa. Ang dami mo. Puro yun nga, swerte na rin, di ba? Yes. Dahil may tumatanggap sa atin. Pero kasi, always iniisip ko, gusto kong magtrabaho at gusto kong mabuhay na satisfied. Lucky are those na after maging lawyer nakapag-work and then okay na sila sa work nila, 'di ba? But for some people, hindi hinahanap nila continuously yung sarili nila kung saan sila magiging masaya, 'di ba? And that's what yun yung nangyari sa case mo, no? Yes. Ayun. Parang gusto kong mahanap, saan ba ako magiging masaya? Saan ba ako magiging complete? Saan ba ako makakatulong? Kasi matutulog ka na may ginawa ka ba sa mundo? So, yun palagi yung mindset ko nung oras na yun. Hindi it's about money. Saan nga yun? Sa regional? Human Rights Commission. Yun yung time na siege. Lumipat ako ng Regional Human Rights Commission 2013. So Nagtagal ako sa nagtagal ka RHRC, doon, hindi 5 1 year. years. Okay, 5 years. Before the RHRC, 1 year. Pero with the RHRC, 5 years ata. Actually, hindi nga ako alis kung hindi lang din arm to bar. Diba? Bakit? Because dun sa posisyon ko na yon, dun sa trabaho ko na yon, dun ko talaga nakita yung fulfillment na ito pala, mag-aabogado ka pala para talaga tumulong. Oo nga, naalala ko yung parang sabi ni former chair sa akin na, or kinukwento niya sa amin na na-meet ka daw ni husband niya sa RHRC as parang kumbaga nakikipag-usap sa mga Maute group during the siege, di ba? Parang ikaw yung nagmi-middle. So parang I think that is really fulfilling na nakakatulong ka lalo na sa victims of Marawi siege. At kumbaga nagagamit mo yung profession mo. No. Oo, kasi sa Regional Human Rights Commission, as a human rights defender, ikaw yung boses ng gobyerno sa baba. You see to it na poprotektahan ng gobyerno yung mga rights ng mga tao. So, hindi naman direct na mayroon kayo na ibibigay kasi hindi naman kami yung tawag din yung social welfare. Pero alam mo na kahit konting advice, kahit konting lecture, mayroon ka na-impart na sa tao na yun. Yes. Tapos sabi niya, sabi sa amin, ito yung right namin. Totoo. Nagtagal ako 5 years. So sabi mo nga, Bordsek, because of transition from arm to barm, kaya ka natanggal sa RHRC. So now, ano naman yung sinik mong work na para ma-fulfill mo yung sabi mo nga? Actually, nung paalis na yung arm to barm, luckily, may lumabas naman na appointment ko. Before pa siya Transition. magta-transition. Magta-transition December 31. Lumabas yung appointment ko mga December din. Tapos effective January 1. Ibang office na rin ako. Siguro swerte na rin kasi nga mapagmahal siguro ako na sa DSWD, naging legal director naman ako nung 2020 sa National. Pandemic. And then yung experience ko naman din yun, mas nakatulong sa akin para in a wider aspect na nakita ko talaga yung paano ba mag-function ang government. Nakatulong sa akin in a way na mas nag-mature ako as a public servant. So yun, kasi sa national na ako nagtatrabaho. So yung mga boss ko naman doon is syempre mga malalaking posisyon na rin, secretary, USEC, ASEC.
So, nagkaroon ng growth bilang isang public servant. Okay. Obviously, wala ka na doon kasi nandito ka na sa Marawi Compensation Board. Yes. So, what made you decide na mag-work bilang board secretary ng Marawi Compensation Board? Ito, naniniwala ko. Feeling ko naman lahat din naman tayo naniniwala na pag humingi talaga tayo kay Allah ng something na that pure and talagang makita niya yung intention natin, matutupad. Dumating din, syempre, na-discuss na natin, ay, palipat-lipat si Board Sec, parang ang swerte. Hindi. Sa buhay talaga, ups and downs yan. Hindi naman palagi sa taas. So, dumating din ako sa career ko na sobrang nag-down. Pero hindi ibig sabihin that I have to give up. Hindi ibig sabihin na tapos na. Sabi nga, mindset ko talagang na-challenge ako, di ba? So, bumangon ako. Lahat tayo dadaan sa ganon. It's just a matter of sino ba yung marunong bumangon. So, bumangon ako. And luckily, dumating to Marawi Compensation Board. Kasi sabi ko kay Allah, bigyan mo ko ng trabaho na something na sobrang mahal ko. Something na mas makakatulong talaga ako. Something na mas mapapalapit ako sa family ko. Kasi for how many years naman din, malayo ako sa family ko. So, biglang dumating ang Marawi Compensation Board na hindi ko talaga in-expect. Ginrab ko siya. Bakit? Kasi, when I was in human rights, diba, naging human rights ako nung Marawi Siege. So, alam ko lahat ng istorya nung nangyari yung Marawi Siege. Yes. Before your eyes talaga. Yes. Lahat ng mga evacuation centers dyan, napuntahan namin. Halos lahat ng mga IDPs, napakinggan natin. In fact, Hanan, isa tayo sa nag-push na gumawa ng affidavit. Yes. Taking. Kasi ang rationale doon is, nag-usap kami ng mga kapwa nating lawyers. Nung sa human rights kasi kami, nag-assist kami sa HRVCB, Human Rights Victims Claims Board. Nung nag-assist kami dyan sa mga second district na municipalities natin, pag tinatanong namin yung mga claimants para gumawa ng affidavit nun, ikalipatan na kan, ma'am, video, evidence namin. Kasi it happened naman sa martial law, di ba? Sunog lahat. Walang newspapers, clips, or whatsoever, any evidence. So, ang nangyari is, para ang konti na na-approve dito sa Lanao del Sur. To think na mayroon naman ding mga martial law abuses or victims dito. But because of lack of evidence, konti yung na-approve. Diba? So, sabi namin, nag-usap kami, gumawa tayo ng activity na kung saan, habang fresh pa sa minds ng mga tao, mag-affidavit taking na tayo. Magpa-attach na tayo ng mga evidence. Then, nung nakuha na namin yan lahat, ako yung nakatoka na mag-compute nung lahat ng estimated damages. And we came up with 30 billion. 30 billion. Yun yung parang sinabmit natin, along with other lawyers, of course, sa legislative department. Kaya, isa rin nakatulong yon para maka-draft or maka-craft ng Marawi Compensation Board Law. The RA 11696. Yes. Kinuha ko yung MCB kasi parang pinakita sa akin ni Allah na mayroon kang hindi natapos na mission na kailangan mong tapusin. Kasi baka naman ikaw lang talaga nakakaalam. So, kailangan mo itong tapusin, anak. Kaya bumalik ka at ibibigay ko to sa'yo. Kaya, andito ako sa Marawi Compensation Board. Mahirap yung trabaho. Pero, alam ko na mission ko to. That I have to fulfill. Yun yung bakit ako nandito at bakit pa rin tayo nag-work para sa Marawi IDPs. We are witnesses ng pagiging hardworking mo, Boardsec. Yeah, tsaka Boardsec, parang ang hirap magtrabaho sa MCB. May criticism, tapos hindi nila nakikita yung extra efforts na binibigay natin. And then, meron pang pressure from above, so sa mga bosses. So, parang every time napapagod na kami, parang tinitingnan ka lang namin na taman sa season si Boardsec na natitiis pa niya yung trabahong ito na demanding.
kaya rin namin to. So, Board Sec, kung kanina sabi mo, be excited sa pag-aaral, ano naman yung pinanghuhugutan mo? Bakit tuloy-tuloy ka pa rin sa pag-work or hindi ka nag-give up sa pag-work dito sa MCB? Despite all the challenges na we know na pinagdaanan mo. Feeling ko itong posisyon na to, kailangan ng someone na mas malaki yung pinanggagalingan bakit siya nag-work. As a former provincial human rights head, yun nga, nakakausap natin before yung mga IDPs. Yung clamor nila, yung kagustuhan nila. First time nakikita ko yung mga abuses, yung mga hirap nila, 'di ba? Yung sa evacuation centers. So yun yung naging inspiration ko na kahit ano pang iba to sa akin, kahit ano pa iba to sa MCB, kailangan nating matapos. Kasi kung hindi ako, kung hindi tayo, kailan natin maibibigay yung compensation o yung justice na hinihintay nitong mga IDPs? Konting tiis na lang, you'll just have 2 years. So, yun yung pinaghugutan ko. Walang iba. Hindi about sa salary, hindi about sa security, o kasi hanggang 2 years lang naman din tayo, di ba? Yun, yung mga naging stories na nakuha natin nung nasa human rights tayo. Hanan, kasama ka before, pumupunta ka sa kung saan-saang lugar para makinig sa kanila. And mag-draft ng mga videos. At saka grabe yung experience nila, grabe yung mga pinagsasabi nila, diba? Yes. So, siguro yun yung pinanghahawakan ko hanggang ngayon. Na kailangan ko matapos kasi ito yung mission ko. Ano yung advice na pwede mong ibigay sa mga new lawyers, sa mga fresh lawyers, with regards to their career? Sa akin is, always go back to the reason bakit ka nag-abogado. Totoo. Hinebra ba to? Always go back to that. And at the same time, kung magtatrabaho ka, hanapin mo, tingnan mo kung saan ka magaling. Kasi may mga lawyers na magaling sa tawag dito, communication, public speaking. So, okay siya sa court or litigation. Meron naman magaling sa pagsusulat, 'di ba? Meron naman baka gusto maging public servant, 'di ba? So, maghanap sila ng work, pero at the same time titingnan nila kung ito ba yung gusto nila. Dito ba sila magaling? Dito ba sila magsa-shine? Magsa-thrive. Oo. So, puntahan mo lang yung daan na yan kung saan ka magsa-shine. At saka, continue learning. Continue learning. Kung kaya nilang mag-masters. Actually, yun din yung isang ko, bakit hindi ako nakapag-masters nung una pa lang. Kasi ngayon, nagma-masters na ako eh. Pero mga kaklase ko, mga bata-bata. Masters of Law. Yeah. So, sana, yung mga bata-bata pa, kung kaya nila mag-masters na. Hanggang maaari. And with that, thank you so much, Attorney Board Sec, for the time na binigay mo sa amin ngayon. Do you have anyone to give a shout-out? Shout out to my husband, syempre. Na nakikinig po ng na nakikinig podcast ngayon. Ay, makikinig siya. Nakikinig siya. Oo, sabi niya. Oo. Thank you for continuing for your support. And of course, MCB family, go, go, go. Kaya natin to. Magtrabaho lang tayo para sa Marawi IDPs. And yan lang. Thank you. Thank you, Hanan. Thank you, Haron. Thank you so much for giving me this opportunity to share yung naging journey ko. Hopefully, may makuhang lesson. Yes, Hopefully, may natutunan yung mga nakikinig. Magkahalong comedy at emosyon. Kung wala mang lesson na makuha, at least may chismis. Hinebra, go, go, go! Ayun. And yeah, once again, thank you so much, Board Sec.
Thank you, Borzek. And that ends our episode for this Monday. If you enjoyed this episode, don't forget to hit subscribe and leave a comment. Also, please don't forget to tag us on your posts and stories. You can follow us on Facebook, Instagram, and TikTok for daily updates. Thanks for getting lost with us today. We shall see you next Monday. Bye.